Hello everyone! Welcome to my channel, Orchids and Me. Thank you for watching and thank you for subscribing. So today po ay gusto kong i-share sa inyo ang 3 ways how to disinfect or prepare our sphagnum moss or other orchid media. Mahirap maghanap ng magandang klase ng sphagnum moss dito sa ating bansa. Ito nabili ko 1 year ago. Isa ito sa magandang sphagnum moss na nabili ko. Ito, isa pang klase ng sphagnum moss na nabili ko. Maganda sana ang New Zealand sphagnum moss. Depende rin siguro sa brand, kaya lang medyo pricey. So, meron po ako ditong 3 empty pots. Mga 1 liter po ang capacity nito. So, yung dalawa ay lalagyan ko ng 1 liter na tap water. Then, yung isa ay lalagyan ko ng sphagnum moss. Ang una po natin gagamitin ay Zonrox Bleach Plain or yung original. Hindi po ako sponsored ng mga products na to. So, sa 1 liter na tap water ay maglagay tayo ng 1 bottle cup. Siguro approximately ay mga 5 ml or 1 teaspoon po ito. Kaya bottle cup ang ginamit ko para hindi na po tayo maghanap ng mga measuring tools. Gamit po kayo ng gloves, ingatan nyo pong malagyan yung kamay nyo. Bihira po kung gumamit ng Zonrox as disinfectant sa orchid media. Gusto ko lang pong i-share sa inyo na pwede rin siyang gamitin. Lalo na pag marami ang kailangan tulad sa coconut husk. So babad na po natin yung sphagnum moss natin. Estimate nyo po yung quantity ng media na mafu-fully submerged sa solution. Then, ang susunod natin gagamitin ay ang 20 volume na hydrogen peroxide or 6%. Meron pong 10 volumes or 3%. Ito yung kadalasang ginagamit. Kaya lang naubusan ako so yung 20 volumes ang gagamitin natin. Mas concentrated itong 20 volumes. Palagi po akong merong hydrogen peroxide. So, 1 bottle cup in 1 liter of water. Pag 10 volumes po ang gagamitin nyo, ay 2 bottle cup. Ingat po kayo, gumamit po kayo ng gloves para hindi malagyan ang kamay nyo. Then, lagay po natin yung sphagnum moss. Ito yung isang klase ng sphagnum moss. Mas dark itong isang sphagnum moss. Pwede nyo rin pong gamitin itong method na to sa coco fiber. Ang third at last method ay ang pagbuhos ng boiling water sa dry sphagnum moss. Drinking water po ang ginamit ko dito. Pwede po kayong gumamit ng drinking water or tap water sa 3 method na ito. So, ito yung may hydrogen peroxide. Ito yung hot water. Ito yung Zonrox bleach. Ibabad po natin sila for at least 30 minutes. So, after 30 minutes ay ito na sila. Tingnan nyo po yung sa hydrogen peroxide, bumubula. Yung sa hot water naman ay maligamgam na yung tubig. Pwede nang hawakan. At ito yung sa Zonrox bleach, amoy bleach siya. Next step ay pigaan po natin yung sphagnum moss. Tanggalin natin yung liquid. Kailangan po natin gumamit ng gloves para maproteksyonan yung kamay natin. Rinse natin siya ng tap water. Babad natin ng konti. Ito yung sa hot water.
Ito yung pinaka-safe kasi hindi tayo gumamit ng chemical. So, pigaan din po nating mabuti. Ready to use na ito. Ito naman yung sa hydrogen peroxide. So, gumamit tayo ng strainer. Then, pigaan din nating mabuti. Ready to use na rin po ito. Pwedeng hindi i-rinse. Pero sa ngayon, i-rinse natin para po maging confident kayong gamitin siya. Ang hydrogen peroxide kasi nagbe-breakdown siya to water and oxygen. Kaya safe siyang gamitin sa pag-spray sa orchids or sa halaman. Yung 10 volumes na yon or 3% ay pwede pong gamitin na pure sa pag-spray sa ugat ng orchids or sa buong orchids lalo na pag infected. Hanggang 10 volumes lang po or 3% ang pwedeng gamitin na pure, wag yung 6% or 20 volumes. Yung pinagbabaran po natin ito ay medyo diluted, kaya kahit hindi i-rinse ay okay lang siya. Ito naman yung sa Zonrox kanina na ni-rinse natin ng tubig at binabad ng konti. Ito talaga kailangan nating i-rinse kasi hindi safe sa halaman yung bleach. So ito na sila, ready to use. So ito na yung sphagnum moss na binabad natin sa hot water. Gagamitin ko siya para lagyan itong bagong repot kong dendrobium. So before using, i-untangle nyo po or loosen up the moss. Nilalagyan ko ng sphagnum moss kasi masyadong mainit ngayon, so to keep some moisture sa pot. Kung limited lang yung sphagnum moss nyo, ay ilagay nyo malapit sa new growth. Pero mas okay pag paikot sa pot. Kailangan ko magdagdag ng sphagnum moss kasi ang media po ay hydroton, charcoal, pumice, and stones, and some pine barks. You can apply one of these 3 methods to other orchid potting media, just maybe with more washings or some deviations. So yun lamang po. Thank you for watching. Like po kayo, comment at subscribe. Hit nyo rin po yung notification bell para ma-inform kayo sa mga bagong videos. Thank you. Bye-bye. See you next video.